inirerekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ng kasong paglabag sa Private Security Services Industry Act si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent. Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG kasunod ng kanilang isinagawang investigasyon matapos mauwi sa pamamaril ang umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, walang unlawful aggression mula sa NBI at sila ay nagsagawa lang ng self-defense. Nagkaroon umano ng panic firing dahil inakala ng mga taga-OSAA na nasa lugar pa ang mga taga-NBI gayong lumabas na sila papalayo. Mayo 12 pa lang aniya ay nagkaroon na ng security coordination meeting sa OSAA, GSIS security officer at Senate detailed personnel mula sa PNP, BFP at AFP gaya naman nagkakapanginayang daw na nauwi sa gulo ang nangyari. Nagsimula umano ang hindi pagkakaunawaan sa repair work sa pintuan ng GSIS papunta ng Senado noong Mayo 13. Nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa Senado. Ang mga sumunod na nangyari ang pag-assemble ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Marines Security, PNP, PSPG at OSAA security personnel at nagbigay ng lock and load order. Pagsapit ng alas 7:45 ng gabi, umalingaw-ngaw na ang putok sa loob ng Senado. I can only say na, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS security. Irerekomenda na ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act si Aplasca. If there is really perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? That's number one. Second, as I have said earlier, use of force, yung paggamit po ng baril ng OSAA is covered by the implementing rules and regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Samantala, hawak naman na ng PNP ang mga baril ng mga sangkot sa pagpapaputok sa Senado noong nakaraang linggo. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.